Jesus, never living, enjoying our soul, the songs and grace, the Holy Ghost, live us up to the host of hope. Let us sing, power and praise to the Lord Jesus died. Let us sing, let us praise our God who reigns. Let us sing, power and praise to the Lord Jesus died. Let us sing until He comes back again. Let us sing, power and praise to the Lord Jesus died. Let us sing, let us praise our God who reigns. Let us sing, power and praise to the Lord Jesus died. Let us sing, power of praise, praise, Masyado kang mabala sa mga bagay na di kailangan. Masyado mong Hello, sound check. napansin ang sariling kapakinabangan. Di mo na nabigyang pansin ang iyong kaluluwa. Kung bawian ka ng buhay, saan kaya magpupunta? Sa awiting ito, nais kong ibahagi biyayang nataklap sa isang Diyos na hari. Siyang nagbigay kulay sa aking buhay. Magalakan sa puso, siyang nagbigay. Ang pag-asa ng buhay natin sa kanyang langit ay Good afternoon po. Pakishare po natin ating live streaming today. Good afternoon po sa lahat. ay ko'y di mo siya tatanggapin. Mamagay karanasan. Good afternoon, Sister Tita San Jose. At sa lahat po ng nariyan. Happy birthday po, Sister Michelle. Salamat. And Brother Sherwin Santonia. Nagpalit ulit ako ng ano. Naririnig ba? Okay po ba? Si Jesus ang pag-asa ng buhay natin. Sa kanya natin ay tatangkin. Kung sa buhay na ito'y di mo siya tatanggapin, ang pamamatay ay karanasan.
Good afternoon po. Let's pray po muna. Lord, thank you po sa magandang pagkakataon na ibinigay po ninyo sa amin upang muli magsama-sama, patuloy po na mag-aralan, magbulay-bulay ng inyo pong mga salita na tunay po na nagiging gabay po namin, pampalakas ng aming pananampalataya at patuloy na nagpapaalala sa amin kung ano ang mabuti na dapat po namin ginagawa. Pagpalain po ninyo lahat ng makakasama po namin sa live streaming na ito at gayon din po lahat ng makakapanood ng replay po nito. Nawa po maging blessing po sa kanila ang mga aral na aming pong pagsasalu-saluhan ngayong oras po na ito at kami naman maging blessing sa iba dahilan sa ia-apply namin at ibabahagi namin ang aming pong mga natutunan at ang live streaming na ito. Muli po, sumagana ang inyong biyaya sa amin at ang kapurihan patuloy naming maipagkaloob sa inyo. Ito ang prayer namin in Jesus' mighty name. Amen. So, amen po. Magandang araw po sa inyo pong lahat. Bago po tayo sa ating pong lesson, kantahin nga natin yung isang stanza nitong Alam na alam nyo itong hymnary nito. Lahat ng pangako ng Diyos na Ama, tibay ko sa pananampalataya. Ang buhay ko'y nasa liwanag niya, lagi sa pangako'y naasa. Masagana mga pangako ni Jesus na biyaya. Para sintonado ako, hali. Yon. So, standing on the promises of God. So, isang magandang kanta, na pwede nating pagkuhanan ng lakas ng loob, lalo na sa ganito pong mga panahon, ang tayo po ay manangan sa mga pangako ng ating pong Panginoon. So, ang ating pong usapin ngayong pong araw po na ito ay Genesis chapter 46. Genesis 46. Yan po yung ating pong pag-uusapan today. So, ang Genesis chapter 46, it talks about Jacob's journey, yung kanyang buong clan, yung buo niyang sambahayan, maglalakbay patungong Ehipto. So, ito yung makikita natin. Hindi para mamasyal, hindi para bumili ng pagkain, but to meet Joseph, para makita na nila si Jose doon sa Ehipto. Kasi nagpakilala na siya, 'di ba, sa chapter 45. Ayun, sabi ni Jose, umuwi kayo, sunduin mo ang tatay at ang iba nating mga kamag-anakan, isama mo sila rito at dito na kayo titira. Yan yung paanyaya ni Jose sa kanyang mga kapatid. So, magjo-journey sila patungong Egypt to stay there. Dahil doon na sila maninirahan kasama ni Jose sa isang lugar na kung saan ay hindi kanila. Hindi naman yun ang pangakong ibinigay ng Diyos sa kanila. Ang lupaing ibinigay ng Diyos sa kanila is Canaan, the promised land. Ito yung ipinagkaloob sa kanila. Pero dito, maninirahan sila sa ibang lugar, sa Egypt. Ito yung paanyaya nga ng Paraon, 'di ba? Dahil umiyak ng malakas si Jose, naging bali-balita ngayon ang lahat, nakarating sa Paraon, nakilala ng Paraon ang mga kapatid ni Jose, nalaman ni Paraon ang istorya ni Jose, kaya bumilib siya. Kaya anong ginawa nitong si Pharaoh? Ang ginawa niya, sabi niya, okay, sunduin nyo ang inyong mga magulang, ang lahat ng inyong kamag-anakan, dalhin nyo sila rito. Bago pinaalis yung mga kapatid ni Jose, pinadalan sila ng mga trigo, mga pagkain, at mga damit. Tapos binigyan pa sila ng karwahe na eto ang sasakyan nyo pauwi at yan din ang sasakyan nyo pabalik dito para sunduin ang inyong mga kamag-anakan. Kasi mahirap sa mga matatanda, sa mga bata ang pagbibiyahe. Kaya napakagandang kalooban nitong Paraon
pinagpakitaan talaga niya ng kabutihan itong si Jose. Dahil binigyan pa niya ng karwahe, itong mga kapatid niya, at saka para pagbalik nila ay maging mas madali ang kanilang journey pabalik. So ito yung makikita natin dito sa ating mga talataan. So, sinabi ng Diyos from the start kay Abraham na sila'y maninirahan sa ibang lugar. Di ba naalala nyo doon sa Genesis chapter 15? Actually, yan ay binigay na kay Abraham pa lang na sila'y titira talaga sa ibang lugar eh. Diba? Sabi sa Genesis chapter 15, simulan natin sa 13. Sabi niya, sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at ang iyong mga apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila, at pag alis nila roon, marami silang kayamanan na madadala. So, yun yung mangyayari. So, sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, this is my promise to you. Pararamihin ko ang iyong lahi. Bibigyan kita ng malaking angkan. Pagkatapos, bibigyan kita ng isang magandang lupain, and that is Canaan. Pero, sabi niya, matutupad ito, matagal pa. Kasi di naman basa-basa dadami yan, So sabi niya, ang iyong lahi ay maninirahan sa ibang bansa. Ang tinutukoy yan, yung Egypt. Sabi niya, aalipinin sila roon ng about 400 years. Ganong katagal ang magiging kalalagayan nitong mga Israelita. Ang bayan ni Abraham o ang bayan ng Panginoon, ang lahi ni Abraham. Yan yung mga ipinangako sa kanya. So, talagang maninirahan sila roon at doon sila dadami. Kaya paglabas nila sa Exodus chapter 12 verse 40, 'di ba, nung sila ay lalabas na sa Egypt, ang kanilang bilang ay 600,000 men. Hindi pa kasama sa bilang ang bata at mga kababaihan. Kaya pag tinignan natin, napakarami nila. Kung 600 men 'yon, tapos hindi kasama ang bata sa bilang, hindi kasama ang babae, so aabot siya ng mga 1,000,000 hanggang 2,000,000. Ganong karami ang lumabas sa Egypt. Ganong karami, ganong kakapal yung lahi ni Abraham. Na from the start, sabi ng Diyos, maninirahan yan sa ibang lugar. Aalipinin sila roon ng 400 years. Ito yung start. Diba? Ito yung start na sinasabi ng Diyos sa kanila. Kaya itong si Jacob, lilipat siya ng Egypt kasi yun ang sinabi ng Panginoon. Maninirahan sila sa ibang bansa, sa ibang lugar, at doon sila pararamihin ng ating pong Panginoon. Kaya tingnan natin yung mga verses natin. Chapter 46, magsimula tayo sa verse 1 to 4. Sabi ganito, naglakbay nga si Israel, dala ang lahat niyang ari-arian. Pagdating sa Berseba, naghandog siya sa Diyos ng gabi. Tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain, Jacob, Jacob. Narito po ako, sagot niya. Ako ang Diyos ng iyong ama. Sabi sa kanya, huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik muli rito. Nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay. Napakaganda nung sinabi ng Panginoon. So, nag-start sila ng kanilang journey. So, sila ay maglalakbay na papunta ng promised land. Ngayon, sabi ng Panginoon sa kanya, Jacob, huwag kang matakot. Do not fear. Diba? Bakit sinabi ng Diyos kay Jacob yun? Kasi natatakot si Jacob. Hindi mo naman sasabihin yun kung hindi siya natatakot eh. Bakit mo sasabihin sa isang tao na do not fear? Kasi natatakot siya. So natatakot si Jacob
Ngayon, sabi ng Diyos sa kanya, Jacob, huwag kang matakot. Bakit ba natatakot si Jacob? Sa tingin nyo, bakit natatakot si Jacob at kinomfort siya ng Panginoon na sinabing huwag kang matakot? Bakit natatakot si Jacob? Una, matanda na siya. Siyempre, unang nakakatakot, biyahe. Natatakot siya sa biyahe siguro dahil ang mga matatanda hindi na yan excited sa biyahe. Alam yan ng mga matatanda, so wala na sa kanilang excitement yung pagbibiyahe. Hindi na nila gusto yan. Mas gusto pa nga nila sa bahay. Kahit yayain mo yan, halimbawa, birthday nila, sabihin mo, tara, labas tayo, punta tayo sa ganoon, ipapasyal ka namin. Anong sasabihin ng matatanda? Sa bahay na lang. Kasi hindi nila gusto na yung pagbibiyahe. So, mahirap na para sa kanila. So, maybe yun ang unang kinatatakot niya. Pangalawa siguro na kinatatakot niya, ang Egypt kasi idolatrous yan idolatrous country. Mapagsambayan sa Diyos, sa mga Diyos-Diyosan rather. So, kahit ano, sinasamba ng mga yan. Ngayon, iniisip siguro niya, pag lumipat tayo riyan, yung lahi natin, mapupulyot ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, yun ang iniisip nitong si Jacob. And of course, new place yun. Diba lahat naman kapag lilipat ka ng lugar, tas wala kayong mga kakilala roon, ibang lahi ang makakasama nyo, di ba nakakatakot naman talaga yan? Kahit yung mga nangingibang bansa, yung mga nag-a-abroad, pag sila'y mag-isa lang mag-a-abroad, wala silang kakilala roon, di ba nakakatakot naman talaga yan yung lilipat ka sa isang lugar na wala kang kakilala, hindi mo alam ang kanilang usap, diba? So, mahirap yung gagawin ni Jacob. Lilipat siya sa ibang lugar na wala siyang kaidi-idiya kung anong klaseng lugar ito, anong buhay ang meron doon, anong klaseng mga tao ang nakatira roon. Diba? Yung transition mabigat Kaya maybe yun ang kanyang ikinatatakot. Kaya naman, sa gabi, bago nagtuloy sila sa kanilang journey, nagbigay na ang Panginoon sa kanya ng very inspiring encouragement sa kanya. Sabi niya, do not fear. Fear none. Huwag kang matakot. Yan ang paalala ng Panginoon sa kanya. How God removed Jacob's fear. Paano inalis ng Diyos yung takot ni Jacob? Anong sabi niya? Una, tinawag niya si Jacob by name. Sabi niya, Jacob, Jacob. Twice na tinawag niya si Jacob. Alam niyo kung anong ibig sabihin nun? Nang tawagin ka sa pangalan, ibig sabihin nun, kilala ka. Diba? Pag kilala ka, ibig sabihin, alam niyo pag merong nakakakilala sa inyo, kahit sa ibang lugar, diba, nagpunta ka, biglang may nakakakilala sa iyo roon, diba parang, wow, wala ng kaba. Kasi may kakilala ka pupunta ka sa isang establishment, pupunta ka sa isang government company, tas may kakilala ka. Diba? Nakakalakas ng loob na, oy, may kakilala ko. Oy, may tutulong sa akin. Oy, may malalapitan ako. Pag may kilala ka o may kilala sa iyo, ang lakas magpalakas ng loob. Kaya nung tawagin ng Diyos si Jacob na Jacob, Jacob, naku, napakalakas magpalakas ng loob nun. Kasi ibig sabihin, kilala siya ng Diyos. Diba? Ang ibig sabihin doon, I know you. I never forget you, Jacob. Kilalang kilala kita. Kaya doon pa lamang lalakas na ang loob mo pag kilala ka ng Diyos. Ang sarap-sarap naman, kilala tayo ng Diyos, kilala ka ng Diyos, kilala ako ng Diyos. Actually, pati nga buhok natin bilang niya Kilalang kilala tayo ng Diyos. Alam na alam ng Diyos kung sino tayo. Diba? Pangalawa, nagbigay siya ng promise. Nakita niyo yung promise ng Diyos kay Jacob? Tingnan niyo, balikan natin. Chapter 46, sabi niya, verse 3, Ako ang Diyos mo, ang Diyos ng iyong ama, sabi sa kanya, huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto, doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik muli rito, nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay.
So sabi ng Panginoon sa kanya, Jacob, Jacob, number 1, ibig sabihin, kilala kita. I never forget you. At kung kilala ka ng Diyos, huwag kang matakot. Di ba? Kasi kilala ka ng Diyos eh. Number 2, ang sabi ng Panginoon, meron akong promise sa iyo. At anong promise ng Diyos sa kanya? Pararamihin ko roon ang iyong lahi. Pagpunta nyo sa Egypt, doon ko gagawin yung promise ko sa tatay mo, sa lolo mo. Pararamihin ko ang iyong lahi. And another promise, ang sabi niya, huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Alam niyo, yun ang pinakamasarap ding encouragement eh. Pag natatakot ka, yung sasabihin sa'yo, huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Pag may kasama ka, malakas magpalakas ng loob yan eh. Pag natatakot ka, may alalahanin ka, may pangamba ka sa buhay, pag may nagsabi sa'yo, huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Diba? Sarap magpalakas ng kalooban yan. Mawawalan talaga tayo ng takot. Yan ang sabi ng Panginoon dito kay Jacob. Sabi niya, huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Diba? Ako ang Diyos ng tatay mo, ako ang Diyos ng iyong lolo. In other words, sinasabi ng Panginoon sa kanya, alam mo ba ginawa ko sa tatay mo? Alam mo ba ginawa ko sa lolo mo? Never ko naman silang pinabayaan na. Ganon din ang gagawin ko sa iyo. And that is the promise of God. Then, isa pang pampalakas ng loob sa kanya para mawalan siya ng takot. Sabi niya, huwag kang mag-alala, pagdating mo sa Ehipto, naroon ang anak mong si Jose. Nag-aantay siya sa iyo. Na talagang mahal na mahal ni Jacob, di ba? Si Joseph. Tapos alam niya, patay na. Tapos buhay pa pala. Aba, talagang may excite siyang pumunta ng Egypt. Kahit hirap na hirap siya sa biyahe, kahit natatakot siya, at kung meron siyang mga pangamba, mawawala yung lahat ng alalahanin niya dahil imimit niya ang kanyang namatay na anak, 'di ba, sa kanyang kaisipan, ang nawala niyang anak, ang paborito niyang anak na si Jose. 'Di ba? So yun yung ibig sabihin. So anong lesson natin? Lesson number 1, in verses 1 to 4, ano bang situation natin ngayon? Ano bang kalalagayan ninyo? Anong struggle ang hinaharap natin? Ang challenge sa atin palagi, fear not. Ano man pinagdadaanan natin sa buhay, ang laging message ng Diyos sa atin, huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Kasi sasamahan naman tayo ng Panginoon eh. Kilala tayo ng Diyos. Actually, hindi niya tayo basta kilala. Anak tayo ng Diyos eh. Pwede pa namang anak mo hindi mo kilala. 'Di ba? Siyempre pag anak mo, 'di ba? Halimbawa doon sa mga magulang diyan, yung mga anak nyo kilalang kilala nyo. Kilalang kilala natin ng mga anak natin. So kung tayo yung mga anak ng Diyos, edi kilala niya tayo. At saka lagi naman natin siyang kasama. Never naman tayong iniwan at pinabayaan. 'Di ba? So manangan lang tayo sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita sa bawat isa sa atin. So ulitin ko, ano ang struggle ninyo? Ano ang pangamba ninyo sa buhay? Ano ang pinagdadaanan nyo ngayon? Ano ang mga kinatatakutan nyo? Ang message lang ng Diyos sa inyo, fear not. Why? Kasi kilala ka ng Diyos. May promise ang Diyos sa iyo. Yung pa lamang panghawakan natin, lalakas ang kalooban natin, lalo na sa ganitong mga panahon. Verse 26 and 27. Another, nakukuha na natin ng lesson. Sabi nga nito, 66 ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Ehipto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang. 2 ang naging anak ni Jose sa Ehipto. Kaya ang kabuang bilang ng sambahayan ni Jacob na natipon doon ay 70. Grabe, Ang lahi niya na lumipat sa Egypt, 70. Yan yung clan nila. So kung magre-reunion sila doon sa Egypt, meron silang 70 attendance. Pero syempre, hindi pa raw kabilang doon yung mga manugang. So, more than 70. So, hindi pa kabilang siguro yung mga maliliit, yung mga apo-apo, yung mga bata-bata, hindi pa kasama. So, more than 70 yung dami ng kanilang lahi na lumipat. Yun yung pinagsimulan. Nakita nyo, napakakonti lang. 70
or more than 70. Ganong karami lang ang lumipat. Pero nung sila'y umalis, milyon. Diba? Napakarami nila. In other words, nangyari ang ayon sa pangako ng Diyos mula kay Abraham, kay Isaac, hanggang kay Jacob. Anong promise? Pararamihin ko ang iyong lahi. Magiging sindami ng buhangin sa dagat. Magiging sindami ng bituin sa langit. Ganong karami ang magiging lahi nila. Yun ang promise ng Panginoon eh. At nangyari yan habang sila'y nasa Egypt for about 430 years of slavery na naroon sila sa Egypt. Diba? So, ganong kahirap ang kanilang pinagdaanan. Pero lalo silang dumadami, kumapal sila ng kumapal. Kaya nung lumabas sila ng Egypt, 600,000 men. Hindi pa kasama sa bilang ang babae at mga bata. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, yan ay mga 1 million to 2 million ang lumikas mula sa Egypt going to Promised Land. Ganong kakapal ang lahi ni Abraham na ipinangako ng Diyos sa kanya. Na nag-start lang naman, di ba? Ang anak niya ay si Isaac. Ang tanda-tanda na bago pa nagkaanak. Pero nagkaroon ng katuparan ng pangako ng Diyos sa kanya. Why? Kasi pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Di ba? Yun lang naman ang ibig sabihin nun eh. Di ba? Ang Diyos, pag nangako, gagawin niya. So, ibig sabihin, promise fulfilled. Na-fulfill ang promise ng Diyos dito kay Jacob. Diba? Kay Isaac at kay Abraham. Kaya anong lesson agad natin? Kapag nangako ang Diyos, sigurado yun. Hindi yun magmimintis. Pag nagsabi ang Diyos, pag meron kang nabasa sa Biblia na pangako niya, claim it. Gagawin niya yun. Diba? Alam niyo kung bakit? Pwede nating panghawakan ng pangako ng Diyos. Diba? Gaya nung kanta natin kanina, standing on the promises of God. Bakit pwede tayong manangan, manghawakan sa pangako ng Diyos? Bakit pwede tayong umasa sa pangako ng Diyos? Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos natin di naman sinungaling. Sinungaling ba ang Diyos natin? Hindi. Pero ang tao, di ba? Kaya di ba sabi nila, maraming pangako ang tao na napapako. Kasi ang tao sinungaling eh. Maraming mga tao sinungaling. Kaya pangako ng pangako, puro napapako. Hindi niya kayang gawin. Why? Kasi sinungaling ang tao. Pero ang Diyos, hindi siya sinungaling. He is the truth. Diba? Walang kasinungalingan sa Kanya. Lahat ay totoo. Lahat ay katotohanan. Kaya pwede nating panghawakan ng Kanyang salita at ang Kanyang pangako. Because He is not a liar. He is not forgetful. Ang Diyos natin, di makakalimutin. Tayo makakalimutin, di ba? Marami tayo nakakalimutan. Yung nga lang minsan ako minsan kaya laging may pag doon sa motor, laging merong mask, merong face shield. Kasi minsan magmamadaling lalabas, wala ka palang dalang face mask at face shield. Tumatanda na, makakalimutin. Ganyan kasi ang tao, makakalimutin. Pero ang Diyos natin, never yang nakalimut. Tayo, di ba, may mga pangako minsan nakalimutan natin. Ipapaalala pa ng mga anak natin eh. Sabi, Daddy, Mami, may pangako ka Sabi mo, ganito, ganyan, ganyan. Sinabi ko ba yun? Yung mga promises natin ay hindi natin minsan nagagawa kasi nakakalimutan natin. Makakalimutin tayo. Alam niyo yan. Diba? Ang dami nating mga promises, ibinauna natin sa limot. Pero ang Diyos, never siyang naging makakalimutin. And God is able to do His promise. Ang Panginoon, pag nangako, gagawin niya kasi kaya niyang gawin. Tayo madalas, ba't hindi natin nagagawa ang promise natin? Kasi hindi tayo able to do it. Diba? Minsan may promise tayo na, kakain tayo sa labas. Biglang nagkaroon ng mga gastusan. Hindi mo na kayang gawin yung pangako mong lalabas. Diba? Marami tayong pangako na hindi natin nagagawa kasi hindi naman tayo powerful eh. Diba? Hindi naman natin kayang gawin ng lahat.
Pero ang Diyos natin, He is able. He is always able to do His promise. Kaya pwede nating panghawakan ng pangako niya. Gaya dito, pansinin natin. Pangako niya kay Abraham, pangako niya kay Isaac, pangako niya kay Jacob, pararamihin ko kayo. Ginawa ba niya? Ginawa niya. Diba? Dinala sila sa Egypt at doon sila magpaparami. Doon lalaki ang kanilang lahi. Kaya paglabas nila, isa silang malaking bansa. Diba? Na lumabas mula sa Egypt. Then verse 28 to 34. Sabi ganito, si Huda ay isinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinaghanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Goshen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at matagal na umiyak. Sinabi naman ni Israel, ngayon handa na akong mamatay sapagkat nakita na kitang buhay. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at sa buong sambahayan ni Jacob, ibabalita ako sa Paraon na dumating na kayo buhat sa Kanaan. Sasabihin kong kayo'y mga pastol. Dala ninyo ang inyong mga kawan at lahat ninyong ari-arian. Kung ipatawag kayo ng Paraon at tanungin kung ano ang inyong gawain, sabihin ninyong kayo'y nag-aalaga ng mga baka buhat sa pagkabata tulad ng ng inyong mga ninuno. Sa gayon, maaari kayong manirahan sa lupaing ito. Sinabi niya ito sapagkat ang mga taga-Ehipto'y namumuhi sa mga pastol. Ngayon, ang sabi sinugo na ni Jacob si Huda, nauna. Nariyan na ang tatay, paparating na. Hinanda agad ni Jose yung kanyang sasakyan, sinalubong, nagyakapan, nag-iyakan. Diba? So, isang magandang pagtatagpo ng mag-ama na pinaglayo ng magkakapatid. Ano? Itong mga magkakapatid na ito ay pinaglayo itong mag-amang ito. Ano? So, nagkita silang muli, nag-reunion sila, nagkaiyakan. Ngayon, kinausap sila ni Jose, sabi niya, mga tol, kayong lahat, makinig kayong mabuti sa akin. Sasabihin ko sa Paraon, nariyan na kayo. At sasabihin ko sa Paraon na kayo mga pastol, nag-aalaga kayo ng hayop. Ganito ang mga ginagawa niyo mula noon hanggang ngayon. Ngayon, sabi niya, pag tinanong kayo ng Paraon kung anong trabaho niyo at anong gagawin niyo, magpapastol po. Bakit? Dahil ang Paraon at ang Ehipto ay namumuhi sa mga pastol. Ngayon, bakit kailangan sabihin na mga pastol kayo kung namumuhi ang mga Ehipsyo sa mga pastol? Kasi si Joseph ayaw niya ng pagsisinungaling. Napansin niyo, ang mga kapatid niya, ang tatay niya, mga cheater, mga manluloko. Tatandaan niya yung mga kapatid. Ngayon, si Joseph, sabi niya, ayoko ng panloloko rito. Ang ganda-ganda nung lesson, na kumbaga naputol yung cycle kay Joseph. Ayaw niya ng cheater. Ayaw niya ng manloloko. Kahit ayaw ng mga Ehipsyo, ng mga pastol, sabi niya, sabihin pa rin natin na mga pastol kayo. Bakit? Kasi ayaw niyang mag-cheat. Mas mabuting sabihin natin ng totoo. Kaya alam niyo, yun ang pinakamagandang lesson. Always tell the truth. Diba? Kahit masakit, kahit anong pwedeng gawin. Diba? Pero napansin nyo, nung sabihin nilang sila yung mga pastol, anong ginawa ng Paraon? Pinatira pa rin sila ron. Hindi naman sila pinalayas diba? Bakit namumuhi ang mga Ehipsyo sa mga pastol? Sabi ng mga Bible scholar, kasi una, ang mga pastol daw, mga pangit daw kasi mga ugali niyan. Pag pumupunta sila sa ibang mga lugar, ay mga nagnanakaw sila, kung ano-anong mga pinagagagawa. Diba? Kaya ayaw nila ng mga pastol. Pangalawa, ang mga Ehipsyo, ayaw nila ng nag-o-offer ng mga hayop na mga hinahandog. Ang mga Hebreo, yan ang kanilang trabaho. Nagsasacrifice sila ng mga hayop na sinusunog. Kaya naalala nyo nung sa Exodus, 'di ba, sabi ni Moses kay Pharaoh, let my people go.
Magwo-worship lang kami rin sa isang bundok, mag-o-offer kami sa Diyos. O bakit kailangan pang lumabas? Kasi ayaw nga ng Egypt na naghahandog sila ng mga hayop. We don't know kung ano talagang rason kung bakit ayaw nila ng mga pastol. Po. Pero ang point natin ganito, sinabi pa rin ni Jose na mga pastol sila. Ayaw niya nang mag-cheat. Kasi mas mahirap yun I-cheat nila ang paraon pag nalaman niya ang totoo at eventually malalaman din niya ang totoo, di magagalit ang paraon sa kanila. At yun ang ayaw ni Joseph. 'Di ba? At isa pa, ibig sabihin kung bakit sinabi nila na nagpapastol sila, para hindi na sila mismong sa loob ng Egypt talaga manirahan, kundi doon sa Goshen. Malayo-layo sa kanila. Ibig sabihin, nasa labas ng Egypt. Nasa bungad ng Egypt. Ganun yung magiging lugar nila. Wala mismo sa pinaka-kabayanan, kaloob-looban ng Ehipto. So, yun siguro ang ibig sabihin. Kaya, ngayon, kung pangapastol kayo, hindi kayo papayagan dito, dyan lang kayo. Ibibigay niya sa inyo ang Goshen, dyan kayo maninirahan. Kaya yung Goshen, yan yung naging lugar nila ng mga Israelita. Dyan sila dumami, dyan sila nanirahan. Yan ang ipinagkaloob ng paraon sa kanila na magiging lupain nila at magiging tirahan nila. Diba? So, yun yung ipinakita sa ating mga talataan. Po? At siguro, ayaw rin ni Joseph na doon sila sa loob manirahan dahil baka kilala ni Joseph yung mga Egyptian. Pwedeng sabihin natin na baka mahawa kayo sa mga karakter nila, mga ginagawa nila. Diba? Baka hindi nyo kayang pigilan ng inyong sarili. Dyan na lang kayo sa labas. Ganun siguro ang ibig sabihin nito. Kaya pag sinuri natin yung lesson na maganda, ay dapat ganun talaga. Iba tayo, iba sila. Iba ang mga Hebreo, iba ang mga Egyptians. Dapat may distinction. Kaya naroon lang sila, magkahiwalay sila, hindi sila nakimingle. Kasi nga, namumuhi ang mga Egyptian sa mga Hebreo na mga pastol. Ngayon, hindi sila sinama sa kanila tumingel. 'Di ba? Kasi ang gusto nga ni Joseph din, separate sila. Why? Kasi yun ang dapat. Iba ang mga Hebreo, iba ang mga Egyptian. Iba ang mga Kristiyano, iba ang mga hindi. Dapat merong distinction. May difference. Magandang lesson yun. Tayo ba may pagkakaiba sa mga tao ng sanlibutan? O pag tinignan mo, pareho lang. Yung Kristiyano at hindi Kristiyano, pareho lang. Yung active sa church at hindi active sa church, pareho lang. Minsan ganun na nakakalungkot. Dapat may distinction tayo. Dapat magkaiba tayo. Naiiba tayo. Diba? Ganun ang kailangan nangyayari sa buhay natin. Kasi kung wala tayong pagkakaiba sa kanila, paano natin dadalhin sila sa paanan ng Panginoon? Diba? Yun yung ipinakita ni Joseph. Kailangan magkaroon ng difference and distinction. Diba? Hindi kailangan maghalo ang mga Egyptian at ang mga Hebreo. Diba? Kaya hindi sila pinayagan doon manirahan. At sabi ni Joseph, talagang dapat magpakilala kayong mga pastol. Para dyan kayo, dito sila, hindi tayo dapat nagsasama. Diba? Dahil meron tayong pagkakaiba. Iba ang Diyos nila, iba ang Diyos natin. Iba ang lifestyle natin, iba ang lifestyle nila. Iba ang practice natin, iba ang practice nila. Dapat ganun. Ngayon, kung pare-pareho na lang tayo, wala tayong pagkakaiba sa kanila. Po? So, yan po ang lesson po natin ng Genesis chapter 46. Po? So, nawa, naging blessing po ito sa bawat isa sa atin. Let's pray. Lord, salamat po sa inyo pong mga salita na muli po'y aming pong sinuri, binigyan ng pansin sa oras po na ito. Nawa po ay naging blessing po ito sa bawat isa sa amin at patuloy na umangkop ayon po sa aming mga pangangailangan. Nawa po, Panginoon, ang mga refleksyon na aming pong natutunan sa oras po na ito, patuloy po na may apply namin, may sa buhay ng bawat isa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging manangan
sa inyo pong mga pangako dahil never kayong nagsinungaling, never kaming nabigo sa lahat ng inyong pong mga pangako sa amin. Tunay po na pwede naming panghawakan ang inyong pong mga salita. Kaya Lord, i-bless niyo po kami at nawa maging blessing po kami sa iba. Prayer din po namin ang aming mga kapatid na may karamdaman, kasama po ng Sister Girdley. I-bless niyo po siya, Panginoon, at patuloy na guminhawa ang kanyang pakiramdam at mawala na po ang mga dinaramdam niya sa kanyang pisikal na katawan upang sa gayon maging normal na ang bawat kilos niya at galaw at magawa niya ang mga pang-araw-araw niyang mga gawain. Kasama po ng iba naming mga kapatid, ang Sister Lily, Sister Becca, patuloy na kalakasan ang ipapahiram po ninyo sa kanila. Huwag niyo po silang pababayaan, samahan niyo po sila palagi, tulungan ng kanilang mga mahal sa buhay na laging nariyan upang sila ay alalayan at patuloy po na pagalingin niyo po sila, Panginoon. Muli, ang blessing po ninyo nawa sumagana sa amin, kasama po ng lahat ng nakasama po namin sa live streaming na ito. In Jesus' mighty name, Amen. Amen po, and God bless po sa ating pong lahat, mga kapatid. So sana po'y naging pagpapala po ito pong ating pong lesson ngayong pong araw po na ito. Baka meron po kayong mga personal reflection or mga nais pong sabihin dyan sa ating pong comment section. Pwede po kayong mag-comment, mga kapatid. Po? Habang tayo nakikinig ng song. God bless po, mga kapatid, sa ating pong lahat. Hello po. Sino pong nariyan? Thank you po, Sister Lolita Heronaga. Salamat po, Brother Francis, sa ibinahagi po ninyong mensahe ngayong hapon. God bless po. Amen po, sabi ni Sir Evelyn. Sister Sunette, amen po. Brother Ed, thank you po. Magandang hapon po, God bless po sa ating lahat. Sabi ni Sir Beck Carlos Santos. Sister Melka, blessed day to all. God bless po. Sister Harriet Ramos Concepcion. Georgina. Brother Jeff Ray, hello po sa inyong lahat. Len San Antazo, thank you. Aliw L. Ramos, magandang hapon po. Mark Anthony Digma, hello po. Bea Eloisa Flores, hello. Batio Florida is watching, God bless po. Sino bang mga nariyan? Magandang hapon po sa lahat. Sir Gretchen, Sister Lo Blanco, God bless po. Brother Nilo Salgado Uson, Sister Chuchay Locreda, MJ Camayo, Noel Donrique, hello po sa ating pong lahat. Nawa po ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating po lahat. Salamat po, Brother Francis, sa prayer. God bless po, sabi ni Sir Mahining Diwana. Brother Emerson Santiago, God bless po. Salamat po, bro, sa napakagandang mensahe, sabi ni Sister Beck Santos. Umaawit tayo sa'yo. Shelly Kim, hello. Hello, good afternoon, Shelly. Kita-kita po tayo lagi, everyday po, 5 p.m. para po sa ating po live streaming. Tanging awit ko. Amen, sabi ni Sir Harriet Concepcion. God bless you. So muli, happy birthday sa lahat na nagbe-birthday this week. So ang nakita ko po ay ang Brother Sherwin and Sister Michelle. God bless po sa inyong pagdiriwang ng inyong kaarawan.
Paki-share po natin ang ating live stream para mamaya ay mapanood po nila yung replay po nito. God bless po. Mabuhay po.